Welcome din sa akong palimbahon. And marami na ako ganyan sa mong sumulid wala nagtagbo ang chords. Praise the Lord, but before tanong mo at sa pinaka-importante bagay sa akong palimbahon, sa mga nag-prepare ang atong multimedia sa pasamakaya service po niya, namin napansin ba ko wala? May nag-service ka na. Okay. Praise the Lord, no, kay bisan pa dili magtagbo ang chord sa mga musician sa bahay, no? God is providing what we need, no? It needs diay mo di tinuod di ang pulong sa Ginoo, no? Kinahanglan tangtangon ang daan bago makasulod ang bagong kinabuhi. Hindi ma-apply ang bagong kinabuhi kung ang daan ang pagpili paghihapon. So praise the Lord, no? Nanapoy bagong na-provide na bagong instrumento na tagaan tao bagong organ, no? Gahapon. Naroon po na kapiyan, no? Practice ko ako kaya pagka-practice gahapon. Ito, di mo na mo magamit sa practice hindi na pabrihan gahapon. So praise the Lord na. Giyampuan na gahapon sa magamit, no? And pray, karon no? Officially ako nang i-dedicate diya sa buhay ng Diyos. Kaya ang tanan, no, ako nang ginailangan, gikan sa iya, gikan sa tuwang mga kamot. So, praise the Lord, and I know God will bless to the humble servant na naghatag na anak. No? Gusto niya, remain anonymous. So, ang iyang mga manindog ta, no? Atong isa ang kamot no, sa bagong instrument na gihatag. Mag-aamputan. Hallelujah, Lord Jesus, nagiya kami, Lord, nagpasalamat, Lord, nagpasilubog sa iyong buhay ngalan. You are truly, Lord, maayo sa mong kinabuhi. Lord, you never change, God, you are the same yesterday, today, and forever. As you provide all the needs of your people sa unang panahon, Lord, kung Lord, imong gina-provide, Lord, ang needs sa imong simbahan, O God, Busa, Lord, salamat, O God, Lord, among pinigdidikit diya kanimo, na ikaw, Lord, mag-preserve ninyo, God, Lord, yahin, Lord, ang mga kamot na maggamit ninyo, God, Lord, ang ining utang, Lord, yung gihatag, yung gipiyal ka na mo, Lord, pag-aampingan, O God, sa tanan mga gamit, Lord, gikan, Lord, sa mga officers, Lord, down, Ginoo, Lord, sa tanan, mutugtog nining gamitan, Lord, ikaw, Ginoo, Lord, hatag ka na mo, Lord, maayong panguna-una, Lord, na mo kining maalagaan, Lord, for your glory and honor, O God, Lord. May this instrument, Lord, give glory to your name, O God. Sabi na, Lord, ang mga music, yung gawas ninyo, God. Thank you, Lord. Sa mga magamit, O God, Lord, sa pagdaig niya sa iyong buwing ngalan. Salamat, O God, ikaw mag-bless, Lord. Sa kasing-kasing, Lord, sa naghahatag niya ini. Salamat, O God. Sa ikaw, Diyos, Lord, ang magabalos, Lord, sa pilo pa, Lord, di panalangin sila ang kinabuhi. I-bless them na source of income, Lord. Protect them, O God. Lord, salamat, Lord, na ikaw, Lord, nagkakatag ng kasing-kasing, O God, yung mangyatago, O God. Lord, salamat, Lord. Kaya among gila, Lord, kaya ikaw ang among provider, O God. Kinintanan, Lord, na among ginatagamtam ka doon nga panalangin, gikan tanan diha kanimo pusa, Lord. Ikaw ang iyong isitunggan, pasalamatan, ikaw ang among ginataas, O God. Ang imong ngalan tamang, Lord, ang among ginasimba, Lord. Yes, Lord. Lord, kinintanan, Lord, ang mga ginasalig, Lord. Di lamang kanyang even, O God, Lord, sa mga kinabuhi, Lord, sa mga katawan na niya ka, Lord, salamat, Ginoo. Kaya ikaw, Lord, nagtagbo, Lord, sa mga pagdalon, sa mga kinabuhi. Even, Lord, ikaw mag-bless sa mga kasing-kasing, Lord, mag-aandam ka na mo, God. Lord, ang among kalimbawon, Lord, among maihala, diha kanimo lamang, O God, Lord. Salamat to sa pag-remind ka na mo, Lord, na ikaw, Lord, dahil hugma kayo sa tanan ng mga kinabuhi, God, sa Lord. We give you praise, we give you glory. All glory belongs to your name alone. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Magpapaglikod ang kanan. So, before ko mag-sermon, natin mga tagong kawin, kung mga kawin. Ano siya? Bakala. Ayan na. Four square. Hala, basta.
Pastor. Hallelujah. Kita yung bukas sa ano? What a friend you were.
the Lord, no? Salamat no, ng wapang anak. Amen. Hallelujah. Iwan ko na sa iyong anak. Wapo ting. Praise the Lord. Mayo ba ang Diyos sa itong kinabuhi? Amen. Mayo ba ang Diyos, no? And I praise and thank God na nakatadali ka ng tanan, no? Praise the Lord nga maayo din kayo siya, no? Sama sa kanta. He has been so good. He has been so good sa itong mga kinabuhi. Wala diyo'y pag-usap ang Ginoo. He never changed, no? Sukad sa una hangtod karon, He is so good. And I praise and thank God yung naghalal akong anak ko, wala akong siyang sugo. And it coincides, no, with my topic this morning, no, about the goodness of God, no, in spite of our kagahig ulo, no, atong stubbornness, no, God is so good sa mga pinabuhi. Nagtawag na yung katapat. Hindi na siya kahit ulo, ha? Ako lang hindi palang tao. Kasi hindi mo eh. Kahit ulo, kasi palang na ako. Gusta yung katapat, gusta. Tindog sa daw, tindog. Tindog sa, tindog. Hello. Tindog mo naman, ano sa tayo mga katapat, no? Hello. Hello, Brad. Ay naman, music, hindi mo kami po. Brad. Galaw-galaw. Galaw yun. Maanad sa magsigling good na. Hello. Kaya naman sa Hello, Sister Brad. Sister. Thank you guys. Ay, hello, Sister. Hello, Brad. Yeah. Ano ka? Ang tinagal yung mundang? Kulang na dito ang kumustahan ay. Nangamustahan na din sila, oh. Nung magkaroon na ay, puros na. Next time, ato na rin mga social media para daghan tayo magkalamano. No? Lami tayo makahimamata, makalamanuhay na itong isa't isa. Oh, di natin na puntang sa telay. O sige, pamumusta. So, praise the Lord, no? Maayo kayong Ginoo. Kahit papano, no, ang mga problema na niabot, no, makakatawa ta, makakumusta, no? Instead na makabira sa atong mga kauban, makadasig ta. Kung mabisag problemado ka sa sulod, no? Pero ang naong makakatawa. Amen. Smile daw, Vic? Kung ito mga mahalong lipstick, smile daw. No, ito mga swag, bago kayo mga pustiso na namin, bago mga pustiso din. Magkano pa lang, hapit na. So praise the Lord, no? Padayon tanong sa akong sermon. Kung series man eh, walay likay-likay kung saan maagian, no? Atong ipadayon. So, usan ta chapter? Iyak na yung baby. Usan ta chapter? Tapos Praise tayo. the Lord, no? Yung si engineer. Last time, chapter 15 ta. So, karon no? Naman na ito 15, mga ito na 16. Ang 16, tama niya, verse 1 to 36. Kung ako nang basahon tanan, magtanta na mga tama alas 12. No, ganun basahon ako, do makunwali is tama 36. So, basahon ako 1 to 11, nung ingon din. So, before kumabasa diyan, no? I encourage everyone to stand up in the reverence of the Word of God. So,
Ikani sa book of Exodus chapter 16 verse 1 to 11, yung ni then the whole community of Israel set out from Elim and journeyed into the wilderness of Sin between Elim and Mount Sinai. They arrived there on the 15th day of the second month, 1 month after leaving the land of Egypt. There too the whole community of Israel complained about Moses and Aaron. If only the Lord had killed us back in Egypt, they moaned. There we sat around pots filled with the meat and ate all the bread we wanted. But now you have brought us into this wilderness to starve us all to death. Verse 4, then the Lord said to Moses, look, I'm going to rain down food from heaven for you. Each day the people can go out and pick up as much food as they need for that day. I will test them in this to see whether or not they will follow my instructions. On the 6th day, they will gather food, and when they prepare it, there will be twice as much as usual. So Moses and Aaron said to all the people of Israel, by evening you will realize it was the Lord who brought you out of the land of Egypt. In the morning you will see the glory of the Lord, because he has heard your complaints, which are against him, not against us. What have we done that you should complain about us? Then Moses added, the Lord will give you meat to eat in the evening, and bread to satisfy you in the morning, for he has heard all your complaints against him. What have we done? Yes, your complaints are against the Lord, not against us. Then Moses said to Aaron, announce this to the entire community of Israel. Present yourself before the Lord, for he has heard your complaining. And as Aaron spoke to the whole community of Israel, they looked out toward the wilderness. There they could see the awesome glory of the Lord in the cloud. Then the Lord said to Moses, I have heard the Israelites' complaints. Now tell them, in the evening you will have meat to eat, and in the morning you will have all the bread you want. Then you will know that I am the Lord your God. So mag-aampo ta, ang langit ng Amahan, salamat sa imong pulong. Lord, aniya kami, Lord, ikapaubos ang mga galingon. Lord, pasayloa kami sa mga nabuhat na dili maayo. Tangtanga, Lord, kung sa mga mga kabulimon nga nasa mong kinabuhi, O God, Lord, nga ron mahimo kaming tapos, O God, ng mudawat sa iyong panalangin, sa mong buntagan, O God, among mga pagdaig, moabot yun diha sa iyong trono, O God. Salamat, Ginoo, sa iyong grasya o ugma, kanamong tanan. Lord, speak to us through your word. Lord, bless, Lord, ang iyong ubos nga alaga, O God. Lord, kung wala ka, Ginoo, wala kimabuhat sa akong kinabuhi. Lord, dapat na, Lord, kung wala ka, Lord, dili, Lord, mahimo, Lord, ang masabtan, Lord, ang iyong pulong, Lord, busa, salamat. Lord, welcome naman yung malaang Espiritu, O God. Magtudlo ka naman, Lord, ang masabtan, Lord, sa mas pinasahi ng paagi, ang imong pulong, kalula sa Lord, pinitanan ang ginabalik, doong himaya, ya lamang kanimo, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, magapanglingkod ang tanan. Hallelujah. So, nag-isgot tayo gihapon, no, sa Exodus, to sa kinabuhi sa mga Israelites. No? So, ako na siyang giriman of goodness of God in spite of the people's stubbornness. Ang kamaayo sa Ginoo in spite sa kagaig ulo na itong tanan. Kagaig ulo sa mga Israelites sa unang panahon. So, ingon din sa verse 1, then the whole community of Israel set out from Elim and journeyed into the wilderness of Sin between Elim and Mount Sinai. Sa dihang nigawas na sila sa Egypt, di ba katong last time, niabot sila sa lugar sa Mara. Sila nga-remember sa kung sermon katong last time. Mara, which means pait, bitter. Kunya ko kasi mas buta na mas ma-expound para ko ng word. Mara nga bitter, no? Bitter ang pasabot nga nag-listen sila, no? Napunta sila ang tubig na uhaw, ay nagreklamo sila dito pa lang. And then, i-bless sila sa Ginoo. Ipainom o tubig, suplayan o needs, no? And then, iabot sila sa ilim, no, ha? Puno sa panalangin. Naidosin ang punuan sa katong pagkaon,
ay mga tubig, ay kung wala pa man sila naabot dun sa promised land, no, nagpadahay mo sila from Elim, nilakaw na po sila. Kung muna ito yung sinundan ka ron. From Elim to Mount Sinai, naa sila sa wilderness, sa tunga-tunga. Habang galakaw sila, no, ginawag sila o wilderness of sin. Grabe ang word, no? Sa line version, desert of sin. Lugar sa sala. Eh kung istadihan mo ang kinabuhi sa Israelites, nakadyok sila diha. Wala pa sila nakaabot, sila ang purpose ng magdayag dito sa Mount Sinai sa Ginoo. Ang sala dito gabalik-balik. O di siguro gitawagin siya o wilderness of sin. Kaya dito sila i-bless sa Ginoo. Pagkataon-taon, balik na po. Muna ang simple kwento sa kinabuhi. I-bless, nakasala na po, i-bless na po, balik-balik lang. Kung hanggang karon, the same way ang nagapanghitabo. Imagine how good our God sa itong kinabuhi. Grabe ang iyang kamaayo. Kung ihapon na ito ang atong mga sala sa matag adlaw, mahurot ang oras na ito. Diba na ka nang matulog ka? Nalita ka tulugon? Ingon, nakihap ta o tupa? Imagine ka na tupa niyang pak sa kural. Imagine na ka kung sala ni mo ang ihapon, parang natulog ka. Sino ba katulog? Ay, napapamakak na pupo. Ay, napupo na dumog, ni-action na pupo. Pupo. Ay, kita makatulog ng report. Tumumutok. Imbis nga, anak na ang gear para mag-move on, ibalik na po na. No, dali lang tayo makaliwain. Muna si problema sa tao. Same sa kinabuhi sa Israelites. Di ka sila sa kalisod. No? Nihilak sa Ginoo, Lord, tabangi kami. Mawasa na kami sa among pagka-slave. And God, sa iyang pagkamaayo, nadungog niya ang mga tawag o hilak sa iyong mga kanakan. And He rescued them para makagawa sa slavery. And then, on the way sa ilang padungan ng pagdaig, itong anak mo. Again, they murmured to their leader. Kung imong masahon, pag-abot niyo din sa verse 7 to 10, 7 to 9 na something, ingon si Moses, ang inyong mga pagyaw-yaw, ang inyong mga complaints, di na about takwa, di na padulong sa kuwa o sa muwa ni Aaron. Ang inyong complaint is dito na sa Ginoo na igo. So what have we done? Ano mag-complain mo sa muwa? Kailangan ninyong complain, kabalo ba mo na dito na sa Ginoo. Sa ato mga kinabuhi, no? Nagangketag mga yaw-yaw, nagangketag mga reklamo, no? Up to the point na makasala na ta. No? Reminders mga isuon, na kanang ato mga complaints din sa kalibutan, dili na about sa atong mga leaders. It's about na atong dito na padulong tanan, kabalo mo kasi maigo. Dili ang atong mga leaders, dili ang atong mga silingan, dili ang inyong mga anak, dili ang inyong mga mama, kung dili ang Ginoo una ninyo ginaigo. Same sa mga Israelites. Sige sila reklamo kay Moses. Wala kami makaon, wala kami mainom. May pagipatay na lang nito, grabe lang mga words. It reminds us nga, Ginoo biya. Pabalo ka. Nagasimba ta, Lord, ikaw ang nag-control, ikaw, Lord, ang nahibalo sa tanan. Pero, pag makaabot sa problema, makalimot na po. Diba? Ginoo ang kahang nag-control, no? Sabihan, nalipay ka ito, bless. Lord, ikuwit ako kung kinabuhi niya sa imuha. Lord, ang mga pagkadaigol, simbahon. At umangon sa dagang problema, no?
Nagkakilala ng baha. Kung atake ang baha sa inyo, musulog ka. Ang tao makalimot. Magkapakapa. Mangita o daplin maka. Same sa kinabuhi sa tao. Magreklamo. Sige, reklamo. Sige, yun. Lord, ikaw na bahala. Tagaan sa ginawang pagsulay. Magreklamo naman po. Di mo ka, Lord na bahala. Ang tao, balik, same lang. Kung basawa na ang Bible, same lang ang nahitabo. I-bless na gani sa Ginoo, tuwa na po, nagpakasala na po. Muna, no? Yung sa verse 2, the whole community of Israel complain about Moses and Aaron. Yung pa sa 1 Corinthians chapter 10, atong pagkabasawa mo sa 1 Corinthians, sulat ni Paul sa church sa Corinth. Ngayon diri, sugod pa sa verse 6, these things happen as a warning to us so that we would not crave evil things as they did, or worship idols as some of them did. As the scriptures say, the people celebrated with feasting and drinking, and they indulged in pagan revelry. And we must not engage in sexual immorality, and some of them did, causing 23,000 of them to die in one day. Nor should we put Christ to the test, or as some of them did and died from snake bites. And don't grumble as some of them did, and then we were destroyed by angels of death. These things happened to them as examples for us. They were written down to warn us to live at the end of the ages. Bakalaw. Kung saan niya, asa man gikuha ni Apostle Paul? Gikuha niya ni sa kinabuhi sa mga Israelite. Iyan duwangingan ang simbahan sa Corinth. Why? Ginaulit-ulit niya po nila ang mga pangitabog sa unang panahon. Pag i-bless sa Ginoo, perting lipaya. Lukso-lukso. Grabe niabot ang organ. Grabe akong kalipay. Oh, praise the Lord. God provided everything. Tangtanggaan, ipulihan ko pa po. Grabe ang kalipay. Pero balikan na to sa panahon nga katong gikuha ang ano? Kung sa'y gibatik sa kasing-kasing. Overthink. Ano, kasala ako. Ano ang kinabuhi sa tao? Kung na problema, balik sa reklamo. Yaw-yaw diri, yaw-yaw dito. Pag na blessing, maraming pasalamat. Lord, ikaw na Diyos. Sometimes, ang tao, dali na kayo masway, dali na kayo balik-balik. Muna, ingon si Paul sa mga Korinto. Ayaw ninyong sumira kung sa ilang gibuhat. Sa ilang gipanghimo, nalima ka, 23,000 died in one day. Grabe ang may tabuto. Kung mo sinetamo dito, niabdi ang yuta, yung kaon, namamatay. Tungod silang pagpakasala, tungod silang rekatmador, tungod silang pagyaw-yaw. Nasugad pa sa paggawas nila sa Egypt, gi-provide naman sa Ginoo ang tanan. Grabe ang ilang gibuhat. Sa pagkamaayo sa Ginoo ang ilang pagkagahit ulo nagpadayon ang hangtod karon. Yung mustadihan, hangtod karon. Ibig na Israel, hangtod karon, nagpaabot ang yapos sa Bisaya. Di yapos na mutuog kay Jesus Christ. Magda na ang Ginoo. Grabe ang kagahit sa ulo. Hangtod karon, even sa mga churches dito sa palibot, even sa tuwang mundo, nagyang mga gaay ulo. Yung ang pinakasakit. Kung ako lagi Ginoo, may gani, hindi mo ako Joseph, hindi Ginoo. Alam na dyan kayo, Brutos pa, kaya ako mga lingkod na mga ipirayan ganyan, mga garapata. Kahit yung ulo, balik-balik ng mga, pitik-pitik dito eh. Oo. Yung ano pa. Hindi kayo mo, but
balikan ko sa tema, grabe ang kamahal. Grabe ang iyang goodness nga bisan pag-usaog, balik-balik sa tao pagpakasala, ang grasya sa Ginoo sufisyente. Ay nandiyan ang busali, na maabtan sa pag-expire sa imong ginabuhi. Blessed ta, hangtod karon buhi patarong ako nag-attend yung birthday. 50th birthday no? Ika-50. Gold. Dalo kayo mong tao. Pero ang ikalamihan ako dito is ang mensahe. Nasa iyang pagka-50, iyang dihalad ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Kauban ang iyang pamilya. Sa gaya at ulo sa ayo, atong ipumit ang atong kinabuhi iyang sa Ginoo. Ano bitaw commitment nga tinud-unjod pag-apply sa kinabuhi. Dili pa sa mga Israelites, no ba? Sige ra, balik-balik. Samtang nagapadulong pa sila para palang worship sa Mount Sinai. Mao pa lang nilang buhaton. Pina-prepare para sila sa Ginoo para sa pagdaig. Kung kita nagadaig ba sa Ginoo pinut-anay? Ay. Sila, grabe sila, no? Paggawas nila sa Red Sea, kantalan sila. Lord, tungkol sa imong usong sa imong right hand, nakagawas ni. Tungkol sa anya, grabing pagdaig. Ang question, kung katong pagdaig nila, committed ba ito mapagdaig sa Ginoo? O nagdaig lang ba sila tungod kay naay panalangin kagawa? Sa atong kinabuhi, in the process of knowing God, no? In the process, in the way of kanang anay na pag-worship, grabe mga pasukay yung worship. Same sa mga Israelites. Sa diyan kapadulong sila, kung may purpose sila mudahig dito sa Mount Sinai, sa Ginoo, mutagpo sa Ginoo. Grabe ang preparasyon. Tistingan pag-ayo. Up to the point nga, paminaw nila, wala na sila yung makaon. Ang tawag sa verse 3. Yung sa verse 3, if only the Lord had killed us back in Egypt, they moaned. There we sat around pots filled with meat, ate all the bread we wanted, but now you have brought us into this wilderness to starve us all to death. Muni ang pinakadakong sala. Ilang gibuhat atong panahon na. Nagbakak sila. They want to justify their actions silang pagreklamo. Ang ilang gingon, kung gipatay na lang dito sa Egypt, may na lang. Kay dito, nagalingkod niyo with pots na puno o karne, mga kaunid bread. Taman sa among gusto. Kung imong lang tao, ang reklamo sa Israelites, ang ilang gibuhat, dako kayong baka. Why? Balik-balikan basa ng chapter verse 3. Ingon sila, may daw ipatay na lang sila kay dito, pero tinilang kaon na sila yung plato, mapuno og meat. And ilang bread, eat all you can. Mutuo ba mga bakak ang nangingon? Isang mutuo bakak, raise your hand. Hindi sila nagbasa. Grabe ang bakak, grabing pagpamakak. They want to justify ang ilang pagreklamo. Kung imong balikan ang ilang kinabuhi, maugaw na sila ginawa sa Ginoo sa Egypt, kay tungod, grabe ang pahirap ang giagian nila. And then kung magawa sila ang mga pinulungan nga, nagkaon sila puros karne, unlimited ang bread. Puto to silang gusto kami nilang makaon. Sometimes, kitang mga tao, para mapagtabunan ang atong mga gibuhat na dili maayo, matabunan ang atong mga pagpakasala, we want to justify ourselves, no? Up to the point nga, mudako ang sala. No? Kaya ang sala, tabunan yung sala,
mahimong pinakadakong sala. Aliman kayo mo, mas mahal ko lang, ipatay na lang sila. Nag-curse pa sila. O ang curse na dito ba para kay Moses? Direct sa Ginoo. Kasi ang ginaw sa mga inanak. Sobrang gamit na. Kung sa kapoy, gamit na lang siguro matulong ka lang. Kung nanak na dumog, anak din. Malami na lang pahaway daw. Kung pahawayin tayo. Ang Israelites, grabe sila. Mas mahal pag ipatay na ang nilid ko. Sometimes kumabot ang problema. Dali na kaya kang surrender. Di lang pa yung surrender. Mamakak pa yun. Kung naghimo mas dakong sala. Grabe. Gusto nila tabunan. Ang ilang gabihan is magdayeg sa Ginoo, mutuo sa Ginoo. Namakak na hinuon nga dito sa Egypt, grabe ang ilang gikaon. Grabe daw ang ilang unlimited daw, mukaos na, basta gusto na mukaw bread, naalang. Pero kung balikan yung history, ang ilang trabaho matagal daw, mga matay na sila, maghimo o bricks, magmasa o disgawin nila mga tiil. Kaugan sila gilak-gilak, umugawas na. Tapos karon, kamay problema lang tungkol na sa pagkaon. Reklamo na. Wala nila na-remember na samtang nagalakaw sila, na ay clouds, na ay pillar of fire, na mga sunod-sunod sila. Huwag nila kung nauna o dini. Sa atong journey, sa atong pangalagad sa Ginoo, dili jud kana bitawon labik lang tanan. Kung ganyan ko sa'yo, tutulot ang mga mata kay kapon kayo din. Kung sa'yo, oy, tagaman. Di na ko mo ma-judge, why? Kapoy yun kaayo. Namunta sa panahon, karong pas-pas kayong oras, o ang sweldo, hinay kayo tubo. Instead ka, makabudget ka o tao, una-una pa ka kung saan ka, lumis na po. Grabe ang talisod, grabe ang problema. Kung usahay, ma-overwhelm ka sa problema, makalimutan nga ang Ginoo di ay katiya sa tanan. Makalimutan nga ang Ginoo di ay, ang purpose sa itong ginabuhi is dahil po ang Ginoo. Ano man nata diri? Para lang ba magpadatok sa yuta? Nata diri para mo dahil sa itong buhay ko. Para itagamtam ang iyang kaayo sa itong ginabuhi. In spite sa itong mga kagahig ulo, atong tagamtam ng iyang kamaayo. Ngunit nalimtan sa mga Israelite. Sa dihang, tistingan sila na wala ipagkaon. Naglakaw sila sa wilderness of sin. Reklamo, grabe din ang reklamo. Basic needs. Balik na kayo sila na kasala pag-usap. Una, pag-abot, dali kayong change. Pag-abot sa verse 4, grabe yun ang kamaayo sa mga. Grabe ang iyang grasya kanatong tanan. Verse 3, perting yaw-yaw nila, nagbakak sila. Pagka verse 4, naman ang Ginoo, then the Lord said to Moses, look, I'm going to rain down food from heaven for you. Each day the people can go out and take as much food as they need for the day. I will test them in this to see whether or not they will follow my instruction. Grabe no? Bisag unsa kagahig ulo sa mga tao. Bisag unsa pagpakasala sa mga tao. Sama sa ikanto sa mga anak niya. The Lord has been so good to us. Nakoy palakpak. Mayo kayong Ginoo. Kaya bisag kung saan na kung yaw-yaw din eh. Bisag kung saan na kung gusto na dili na makabago sa inyong kinabuhi. Pero kung matagamtaman nyo kung unsa ka maayo ang Ginoo, maunay makahatag ka na itong kabaguhan. But sometimes, muna bitaw, nahimo na lang na ito habit
ang simba. Sa kita kaya, dili na nato ma-remember nga magbasa og puno sa Ginoo ay maayo kay ang Ginoo. Pananan sa pastor. Maayo ang Ginoo. Ayaw sa. Ha? Mo ang ginapansin ako sa mga Kristiyano. Yung nag-bless na sa Ginoo. Oo, pastor. Sa unang panahon, no? Yung pagkanitong isang teacher sa Amerika, pinapalakpakan niya. Yung kani, ang Ginoo maayo. Maayo ba ang Ginoo? Amen. Oh, ano ba? Ay, dahil katuman, para katuman yan. Praise the Lord. I know God will guide you. I know God is speaking no, sa inyong mga kasing-kasing. Eh, bisag mahulog ang kulaway din sa istorya, di ko na ako mapubos kung una yung pagbala. Ang sumula sa Ginoo is to share the good news. Amen. Balita, no? Ipadungog sa mga tao kung sa kamahayo ang Ginoo. Saying dili sa nahitabo. Bisag usaw, yaw-yaw sa mga Israelites. Kamo, Lord, mas may pag-ipatay na lang nilito sa Egypt kaysa mamatay dito sa wilderness ng gutom. Kumbaga, kung sakuha to, sakuha ako'y nagkatubang, kami kayo ba papilahon, tapos sa palungunan ako, bakay kabod. Dili lalim. Mamatay na silang gutom. Kung wala sila kauna-una, ang pait na tubig gani, hindi mo mainom. What more ka itong pagkaon lang? Dali na tayo makakita ang pagkaon. Kasi ganun may gantaw sa mga anak ko ng mga survival na episode. Nag-asa makakaon na dyan. Basta muli. Sa mga kinabuhi, hindi man ta mahugdan kung kabaluta muli. Dili ta makulangan kung kabaluta mo pag-ubos, mangitan pamaagi with the guidance of God. Kaya kung unaon na ito na reklamo, wala na joy, mahimong solusyon. No, manuman. Kung matulog na sa mutok, and then justify kayo. Tama ko. Reklamo nga, yaw-yaw. Una-una, how good are God sa tuloy. Nantawa si Moses. Wala niya gisulat din nga, niampo niya sa Ginoo. But, kung imo lang tama as usual sa iyang ginabuhat, kung reklamo ang katawan, tagal dayon sa Ginoo. Lord, mo lang Ginoo, nadumog dahil niya. Nadumog niya mga reklamo. Busa, ngunsa, akong paulanon o pagkaon I will make this as a test for them kung mutuo pa sila sa akong mga instruction. Muna, sometimes, reminders mo, isa'y panalanginan sa Ginoo. Hinsay, talagang blessing na dawat sa Ginoo. Amen. Bisan pa sa nagaya sa ulo, hindi panalanginan sa Ginoo. Grabe panalangin sa Ginoo. But reminder, sa inyo sa verse 4, That's lang. then the Lord said to Moses, I'm going to rain down food from heaven for you. Each day people can go out and pick up as much food as they need for the day. I will test them in this to see whether or not they will follow my instruction. Kung sa may yung sa Ginoo, iyan yung himuong test. Sa atong kinabuhi, no? Maayo kayong Ginoo, nag-supply sa atong mga needs. Naghahatag og panalangin. And kanyang panalangin, din niya matistingan ang atong pagtuo sa Ginoo. Ano man, din niya makita on how we manage the blessing of God sa atong mga kinabuhi. Sometimes, tungod sa kanilang panalangin, makalimot na tao manage. Dito sa mga Israelites, kung imo ng tao nilang kinabuhi, paggawas pa lang na sa Egypt, ang bundan siya ang gihatag. Grabe, ilang giplunder ang mga Egyptians. Kung kayo Egyptians, paggawas nila, nahadlok naman.
mamatay hitaan din nila sa pag-ausol. So, gihatagan sa Ginoo, gihikap sa Ginoo ang mga kinabuhi sa mga Egyptians para magmatag sa mga Israelites. Grabe ang ilang balong dala, gold, silver, mga pagkaon, mga gamit. And even na sila yung mga kahayupan dala. Grabe yung panalangin. Tapos mareklamo sila kung wala sila gikaon. Nakita ninyo ang picture ng kong istorya? Gikan silang pagawas. Grabe silang dala. Grabe yung panalangin sa Ginoo ang gihatag. Sa isang mga kinabuhi ka rin. Muna ako nang ginaremind. Muna ako tawang maduhog yung nga. Ay, wala na dito yung kwarta. Ayaw, Jude. Hindi mo yung kwarta. Ano naman? You're inviting. Luha dito yung kwarta. Sa itong kinabuhi, naatay mga patapusay, kulang ng Diyos. Muna ang kamatuuran. Naatay kwarta, pero kulang ng Diyos. Kung sige na imo nga, wala may kwarta, wala kuha wala kuha na. Una-una, mas daghan pang mga tao, upang gani, wala balay na sa gawas sa galingkod. Pero happy man sila. Ano sila? Hindi kita lima. Patingala ka pagkahapon, nanay nilibo. Oo, no? Wala sila ka problema. Wala sila Ginoo. Araw. Wala sila kabalo. What more, tika anak ka sa Ginoo. Why remind yourself always na wala kong kwarta? Ay, wala na po ani. Ay, may pa sila. Una, ang masulod sa mga utak mo. Ang yawa, ginadisib ka. Ginapilit sa yawa, mamulantaw ka sa mga butang sa kalibutan. Aron makalimutan kung sa kamaayon sa Ginoo sa mong ginagawa. Always na. Matingala ka sa mga walay Ginoo, di naman problema. Mag-ana lang. Suloy-suloy, ang uban, magbuhat, kung dili maayo, mamaligyaw, kung dili maayo. Wala ko sila Ginoo. Ang yawa, yung nayaw, okay na sila. Ang tinahon ako, kanyang mga kasimba. Kaya sigurado rin, makalimot niya. Taga-anak ko ng problema, makalimot na kung dito. Reminders ka lang. When problem comes, una-una ka, maayo ang Ginoo. Praise the Lord. Mga-miss niya dito sa akin. Kung gano'n makaluta, maayo ang Ginoo, palakpaki ang Ginoo. All glory belongs to Him. He deserves our clap offering. Grabe yun. Ano ba? Dali na tayo nakalimutan sa yawan. Easy kayo tayo isip. Remember, always pray and pray and pray. Because even in the middle sa atong pagsimba, even in the middle sa atong pagday, ang yawa, yung sa First Peter, he is like a roaring lion circling around and ready to devour. Una, pag-ingon galing na, maayong Ginoo, palakpak tayo. No? Ano man, ang yawa. Ayaw ko, wala. Problema ka karon. Hindi man mo madugog literally. Pero i-inject sa mong utok. Instead kayo maguna-una pa na ding one, rice cooker, nagkasaksak na ba ito? Yung sumayang Ginoo. Maguna-una rin mo ang rice cooker, nagkasaksak. Ako na lang. Ang pusudaan, wala katabunan. Ang mga iring, hindi na ba itong taon. Kuhat. Hindi adobo. Usahan ng mga una-una. In the middle of the service, church service, injection namin ka sa yawa. O mga basic lang ang utang. Makalimot na kasi mong pagkain. Makalimot na ka how good our God is sa kong pinabuhay. Same sa Israelite. This is the third time they war against God. Kung ingon si Pablo, ayaw ninyong sunda. Why? Kanang sige murmur mo padulong na sa kamatayan. Ang sige complain mo na hinungdan nga mamatay ta. Bisag kung sao ka maayo sa Ginoo, pitay magpalayo sa kaayo sa Ginoo.
surely we will die and we will gain nothing. Una, kinahanglan. Remember how good our God atong ginabuhi. Kung na mo upat, no, kabutak din sa atong kung basahon niyo ni sa atong mga balay, no, na mo upat sa poise diri na atong una-unaon sa kinabuhi sa mga Israelite. Even sa ilang kagahig ulo. Unang-una, God always hear us. Ang atong Ginoo permanente makadungog sa atong mga tawag. Kung kinasing-kasing ta mo tawag, no, ang Ginoo maminaw. Sa una sa Jeremiah 33, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things thou knowest not. Permanente siya magdungog. Sa kinabuhi sa mga Israelite, wala jud na kalimot ang Ginoo pag pamilaw sila. Because they are chosen by God. Even kita karon, nakakadiri naglingkod, you are chosen by God. Tingnan mo katapat. Choose. Now, we are chosen by God. Kung gipilit ka sa Ginoo, permanente siya magkauban na. He promised it. He will never leave us nor forsake us. Anak-anak ka mo gano'n? Paano mo nalipay? Nga dili mo biyaan sa Ginoo? Amen. Kung yung pranggan mo biya, ilang na? Ano mo, biya? Ay, kalau pinag-buyag. Ilang na si Pastor. No? Biyahan sa uya, bilak-ilak. So, Ginoo kayo ni promise, I will never leave you nor forsake you. Ano naman siya? Wow. Atong ibutang sa itong kabalino, no? Kung promise na kami sa Ginoo, ang kanyang pasalamatan. He always said. Second, mga points nga ako nakita diri. All He wants for us is to worship Him. Ang ipangalan si Ginoo is, dahil doon lang nato siya. Wala mong ginagayan Ginoo sa inyo nga, o dahil niyo diri yung tanang kwarta. Even sa Malakay, yung galit 10% lang. Sa New Testament, yung galit, sigun na lang sa inyong ikalipay. Grabe ka grasyang Ginoo. Same na sa itong simba. Sa una, 8:30 na namin diri. Before 8, dahil 8 na namin diri. Ang kagarong 10. Anak ka grasyang Ginoo. Anak ka maayo ang Ginoo sa itong kinabuhi. O, nakalimutan na mo sila. Ay, hallelujah. Praise the Lord. No? Ang iyang pangayo nga sa tuwa is, musimba mo dahil. Unang to sa atong way padulong sa pagdaig. Muna nga, magdaig lang man. No? Ang purpose nila, nihawa sila sa panangin nila sa pero para mudaig sila sa Mount Sinai. Mudaig sa Ginoo. Muna nga ang gusto sa Ginoo. Wala sila yung makuha sa tuwa pagdaig lang. No? E kanang kung saan nakatakaroon, iya nga managikan. No? Pwede niya i-control nga, dili niya tatagaan. Pero dili na mabuhat sa Ginoo kaysa maayo ka sa Ginoo. Amen. Toto na. Sabi mo ba niya ang cue ba? No? Third, no? He supply all we need. Praise the Lord, no? Nag-supply ang Ginoo sa tanan nato mga needs. Tanan. Kaniya, word tanan nato nga needs. Pero dili nato tanan nga wants. Kinahanglan kabalutan mo identify kung unsa ang needs, kung unsa ang wants. Sometimes, maganda wala man gitubag sa Ginoo. Need ba ito nimo o wants? Pero kung need, di mo na ihatag na sa Ginoo. Because His plans are not to harm us, but to prosper us and give us future full of hope. Kung dili ka nagihatag, ibig sabihin makadaot.
Kung dili ka naghahatag, ibig sabihin, kulat lang, kinahanglan pa ka mangandam. And last but not the least, only ang pinakagwapo. God will always be good in spite of our character, in spite of our grumbling, in spite of our stubbornness. Ang kamaayo sa Ginoo, dili jud mabago. He will always be good to us. Whatever we do sa itong kinabuhi, bisan pagbalik-balik ta makasala, mintras buhi ta, God is so good nga anda mo dawat ka na to. God is so good that His grace is sufficient even in our worst days. Kung main mo na pirmino, dili sa simbahan, God is so good. Tama din ang kanta, you have been so good to us. Unang kinahanglan dito nato siyang pasalamatan, pasidunggan. Kaya walay laing maayo, dili ang atong Ginoo. Amen. Usa kung yayo ang tanan, magdaig ka sa buhi na Diyos. Feel the goodness of God sa itong kinabuhi. Ano pa siya? Kung yayo ang tanan, manindog ka, magdaig ka sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. The music team mo, nag-aandam sila. So, be in the presence of prayer. Una-una, paunsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, you have been so good to us, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness, Lord. Thank you, Lord. Ngayon mo kami kinakabangon, Lord God. Lord, at now, Lord, Yes, kinabuhi. Father God. Lord, minsan pa, Lord, dili sa reward yung God, Lord. Pero ikaw, Lord, maayo ka na, gano'n sa mong kinabuhi, Lord God. Lord, you supply all our needs, Lord God. Even, Lord, sa mga problema, anak ka, Lord, nagkatubag, Lord, nagkahatag, Lord, ang solusyon ka. Lord, I just want to praise your name. Lord, we just want to worship your name, Lord, in spirit and truth, God. Thank you, Lord. As your goodness will remain in us, O God, until the end of time, O God. Lord, ang iyong pagpamaayo, pagpapabiling, Lord, sa iyong mga anak, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray, Lord, na ikaw, Lord, mutagbo, Lord, sa tanan, Lord, at kinahanglan sa iyong mga kahanan, Lord. Kinahanglan physical, Lord, kinahanglan, Lord, na emotional, O God. Mental, Lord, financial, and above all else, O God. Kinahanglan, Lord, na spiritual, O God, na kami, Lord, magkapadayon, Lord, magkatubo, Lord, diha, Lord, magpangalagan ka rin, O God. Thank you, Lord, for blessing us. Lord, we claim your protection, O God. We claim, Lord, na ikaw, Lord, kanunay, Lord, magkauban ka na mo. Thank you, Father God. Thank you for your words, O God. Thank you, Lord, for reminding us, Lord, how good you are in our life today. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Sa pamingkod ng tanan. God is so good. Hallelujah. Praise the Lord. Kung akong yami no? Si Sister Jewish. Si Sister Princess Jai kay